Mayong buntag mga kapaglaom, mag-happy Thursday sa tanan. Nagmalipayon kami nga sa makausa, magkakuyog na punta sa sulod sa 30 minutos nga pag-ampo o paghimaya sa Ginoo. The Bible says in Philippians 4:4-7, "Don't be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Busa dili jud ta magluya mga kapaglaom kayang atong Ginoo nakadungog og nakabalo. In James 5:1-5 it says, God hears the cry of the oppressed and mistreated. It has reached the ears of the Lord of hosts. So let's cast all our burdens upon Him. Derisa, let's pray, Pilipinas. Good morning once again mga kapaglaom and welcome to Let's Pray Pilipinas. Good morning kapaglaom Renan. Good morning kapaglaom Pastor Lowell. And yes, kapaglaom Pastor Lowell, 26 days more to go na lang di ay, and we are already nearing the end of 2018, which means we are a year closer to God's second coming. That's true. And we are truly excited not only for this year to come, but for the continued guidance and blessings from our Lord. For that, let's continue to thank Him in prayer. Mag-ampo ta. Gamhanan nga Diyos, nining kabuntagon, dakwa nga mong kalipay, nga naghiusa na sa dang imong mga anak, sa pag-ampo, sa kinahanglanon, sa among isig katawo, sa pag-ampo, sa dunay mga balatian, o sa pagpangayo, sa tabang, sa mga nagakinahanglan sang imo giya, busa nining kabuntagon, among gipangayong imo presensya, nga makig-uban ka namo, aron kami Ginoo makahatag og himaya diha sa imong ngalan og ang tanan namong pasidungog among itunol diha sa imong trono sa grasya og ikaw Ginoo ang amo kanunay nga dangpan sa tanang panahon. Salamat nga ikaw magatubag ninyong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Hello and welcome to Let's Pray Pilipinas, the place where you don't have to pray alone. Today, mga kapaglaom, natay interesting topic nga I'm sure makarelate yun mo. It is all about persistence. But before that topic or before our discussion, I would like to invite you to continue being with us and pray with us and praise with us every Monday to Friday na ata from 6:30 a.m. to 7 a.m. Makita nato ang atong programa dinhi sa Channel 33 sa GSAT, o kung wala mo GSAT, don't worry, pwede mo moadto sa Facebook natay Let's Pray Pilipinas nga page where you can see FB Live. And for your prayer requests and praise reports, please keep in touch. If you are using Smart, it's 0929-344-1777. For Globe subscribers, naatay 0916-557-4777. O kaninga mga numero, makita po ninyo sa inyong mga screens. Now, sa mga kauturan naton nga ara sa Morsha Negros Occidental, you can hear us on CPAC-FM Radio 88.7. Weekdays from 6:30 to 7 a.m. as well. And mga kapaglaom, if you can't catch us on our morning schedules or the live broadcasts every day, you can watch the replays on GSAT Channel 33 from 7 p.m. to 7:30 p.m. Right? Pastors? Pastor, yes, kapaglaom mo rinan. Sa tanan naton nga mga viewers, we also welcome your confidential prayer request. If dili nimo kini gusto i-air, just specify by writing confidential. And our prayer partners diri sa Hope Channel, brethren and pastors will be praying with you. Our quote of the day, keep on praying and never give up on God. Pagkanindot nga quote, yes, so Pastor Lowell. Pagpadayon nga pray sa tanan nga panahon. Yes, and mga kapaglaom, I mentioned earlier that we will focus our discussion on persistence. And sa ato ang panahon karon, Pastor, asa ka ni nato siya nga mga events ato or circumstances in our lives, no? Nga makaingon ta
kini dapat nga attitude ang naa sa atua kaning persistence. O inang pagpadayon, kung example, kung doon na tayo gipangayo, padayon jud ta sa paghangyo, padayon jud ta sa atong pagtuong, that at the end, ihatag sa ato ang ginapangayuan kanang butang nga atong gusto. So, dili maghunong. No? So, persistent, pagpadayon lang yun. Right? Okay, there will be a lot of times no, nga mahitabo sa atong daily lives nga mo require gyud siya nga dili kita mo give up and that we keep going and become persistent. Now, there is this kaning event recently, Pastor, no, diri sa ato ang silingan lang sa barangay Kaputhaw na ay sunog nga nahitabo. And kini siguro relatable to the topic that we are discussing today kay this might require persistence kay kung masunugan ka mawala ang imuhang mga kabutangan o that's true. Masayang siguro kaani no, pero kani siya unsa may maayo nga ato ang attitude towards it if something like this so una siguro kapag laom rinan no, when we say persistent kita especially sa ato ang kinabuhi. Just like what happened recently, ang sunog sa Kaputhaw. Siguro we should be persistent in asking God's guidance and protection. So ato yun ang i-claim sa Ginoo nga protection nato siguro because we don't know when these calamities will attack or will happen sa atong pamilya, sa atong kinabuhi. So ang sunog kalit ra man na dili man mananghid. No, sa dili mananghid sa mga tao. So kinahanglan nato nga persistent ta kanunay sa pagpangayo o guidance sa Ginoo and most especially sa blessings. Right. And sa mga kapaglaong nato nga affected aning panghitabo, don't worry, we will pray with you. We know that it's not easy to think about what to do next and sometimes maka-discourage baya gyud nga nawala gini mo ang tanan nimong kabutangan, but ang ato ang lesson na jud karon is that we have to keep going. Ato na lang gyud na siyang i-put aside since na hitabo naman gyud and wala naman gyud to. Ato na lang pangayoon sa Ginoo. Yes, ang Ginoo dunay plano kung unsa jud ang iyang tuyo nga giallow sa Ginoo mahitabo kining mga kalisod sa atong kinabuhi. But let us continue on claiming His promises. Right. Let us continue being persistent in asking His guidance and blessings nga in spite sa nahitabo papadayon ng jud ta og pangayo sa Ginoo sa ihang guide until maabot nato ang atong tinguha nga gusto nga maabot. That's right, Pastor. And even in the Bible, mga kapaglaom, naatay mabasa sa Luke 18:1-8 na then Jesus told His disciples of a parable to show them that they should always pray and not give up. Now He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Mao ni iyang sige pangayo mga kapaglaom. But for some time, he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Yes. Right? And then the Lord said, listen to what the unjust says. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? So, in this part, Pastor Bano, kaning babae nga nagsigi gyud siya og balik-balik dito sa judge. Balik-balikan niya ang judge sa iyang paghangyo to give justice sa iyang mga oppressors. So, balik-balikan jud niya, wala jud siya makontinto in spite of how many times na siya nga siguro tahawa sa judge, but she is persistent. Yes, and kani nakita sa although out of yan siguro nasugot na lang ang judge. Pero if we come to think about it, going back to the parable, mga kapaglaong na unsa kaha kung ang sa Ginoo ta mga ana nga ang tawhanon man gani nga judge no, ni hatag man gani siya og or eventually he
gave in. Yeah, No. sa parable, Jesus is telling his disciples, and we are told, no, as readers of this parable, not to lose faith, but to pray That's persistently. Na magsige tag-ampo, dili ta maghunong sa pagpangayo sa Ginoo sa atong gikinahanglan. Mao ni siya ang ginasulting leksyon, no, sa atong parable this morning. Right. Nga padayon gid ta sa pag-ampo, no? And not to lose heart. Yeah. Right? Kay like what I mentioned earlier, even an unrighteous judge will hear the pleas of one who persists asking, how much more ang Ginoo, Yes. right? So, sama ra pud na sa mga gipadala ninyo nga mga prayer requests mga kapaglaom. Always ginato ayaw gid mo pagkalimot og padala. Keep on sending those prayer requests and praise reports. And speaking of which, atong basahon ang uban sa mga gipadala nga mga prayer requests. Natay usa nga gikan ni Marcela Edil sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. She wants us to pray or help her pray for wisdom to take the exam. Ingon siya nga, please help me to pray this coming Sunday na jud ang principal's test sa December 9. Mga kapaglaong, please put this in your prayer books. Please help me to pray nga i-bless ko ni Lord nga makapasar na jud unta. I think this is the 6th time to take the test. Uy, kadaghan na gyud nga attempts, no? So this, we are talking about being persistent. And si Kapaglaom, nag-persist yun siya. Nagpadayon gyapon. Padayon lang yun. Wala na discourage. Don't be discouraged. Padayon, and that we continue also to pray about it, right? So hope with our prayers, ingon siya, ay i-grant na gyud unta ni Lord to pass. I like this part where she said, nga ang Ginoo unta ang mo grant nga mo pasar siya. Thanks God, and God bless always mga kapaglaom. Also from 0014 about health. Good morning kapaglaong nga sa akong apo nga nagsakit. Gusto siya magpaampo sa iyang apo nga nagsakit og allergy. Palihog magpatabang ko og paampo nga para ni Erin. So si Erin ang name sa ato i-pray. Iyang apo. Alright. Gikan sa 2845, good morning kapaglaom, pakiampo ko sa ako igsuon nga naa sa hospital nga gikalibanga, nagsuka o gihilanat. Siya si Epijoy Katakutan. Also from 8901, gikan ni Crispino Duhay Lungsod sa Salvador, Lanao del Norte. Good morning mga kapaglaong, follow-up prayer sa akong wife. Giving the instruments, or God giving the instruments and medicines kay naka-relax na gyud akong asawa sa iyang sakit nga asthma. Praise the Lord kay na relieve siya through the medications, right? Unta mo padayon ni. Gikan sa 9046 kang Sonia, good morning, I am a principal's test taker this coming December 9 po siya, no? My request is that please include me in your prayer every morning until the day of the exam. I need wisdom every day while I review some materials. Thanks and God bless. Nindot kayo pamalandungon nga gi-recognize jud nato nga we cannot just do it on our own. Yeah. Nga kinahanglan nato ang Nasa wisdom. ato ara nga kaalam. Right, nga kinahanglan gikan pud siya sa kaalam nga ikahatag sa ato ang Ginoo. Alright. Napatay additional nga mga prayer requests gikan sa children of Brother Ider Apor. Please pray for our papa na siya karon sa ICU sa usa ka hospital sa Dumaguete. May bangag iyang kasing-kasing. Oy, mga kapaglaom ato ning tabangan og pag-ampo, no? So, Pastor, shall we pray for them? Okay. Sige, atong idoko atong mga ulo, magapangayo ta og kaalam og kaayuhan sa Ginoo. Let us pray. Gamanan nga Dios niini nga kabuntagon, dako ang among kalipay Ginoo nga nakahigayon kami sa paghiusa sa pagsampit sa imong ngalan og sa pagampo sa among makigsunan nga kinahanglan sa imong paggiya, nga kinahanglan sa imuhang kaayuhan. Nining kabuntagon Ginoo, una sa tanan among ginaampo si Marcela Idil sa Zamboanga, Sibugay. Siya nagapangandam sa iyang examination
sa principal's examination karong December 9. Ginoo, ikaw na sayod sa iyang mga plano sa kinabuhi. Hatagi siya kaalam, giyahi siya nga iyang matubag ang mga questions sa iyang examination aron nga siya makapasar o mahimong malampuson sa iyang nga trabaho. Amo usab ginaampo karon Ginoo ang health condition sa apo sa among igsuon nga dunay allergy nga kini siya mahatagan sa insakto nga mga tambal aron mag-ayo sa iyang balatian. Ang iyang apo nga hinganlan og irin, hinaot Ginoo nga imo siyang tandugon sa imong maayong kamot, kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal og walay imposible nga balatian nga dili nimo maayo. Amo usab ginaampo si Epi Joy katakutan nga naa siya sa hospital, doon na siya dili maayong gibati sa iyang panlawas, nagsuka o kalibanga. Ginoo, ikaw na sayod sa iyang kahimtang karon. Amo siyang ginatugyan sa imong mga kamot nga ikaw mag-aayo kaniya aron mabalik ang iyang kusog, mabalik ang iyang maayong panlawas, o magapauli siya sa iyang panimalay nga malipayon kauban iyang mga hinigugma sa kinabuhi. Ginoo, amo usab ginaampo karon ang prayer request ni Crispino Duhay Lungsod sa Salvador, Lanao del Norte. Iyang gipaampo ang iyang asawa nga unta mahatagan sa insakto nga mga medisina aron mapadayon ang iyang kaayuhan sa iyang sakit nga asma, og iyang makauban balik ang iyang panimalay nga malipayon magapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Tabangi Ginoo og hatagi og langitnon nga kaalam ang mga nurses o mga doktor nga nagaatiman kaniya. Gusto sad namo karon iampo Ginoo nga imong hatagan og langitnon nga kaalam ang among igsuon nga si Sonia sa iyang umalabot nga examination sa principal examination. Hatagi siya Ginoo sa imong balang espiritu nga magatudlo kaniya nga iyang mahinumduman ang mga butang nga iyang natun-an sa mga miaging panahon aron siya malampuson sa iyang malabot nga examination. O Ginoo, nini kabuntagon, amo usab ginaampo sa pinasahi si Brother Eder Apor. Doon na siya balatian sa iyang kasing-kasing. Doon ay nadiskubrihan nga bangag sa iyang kasing-kasing. O karon siya na-admit sa Provincial Hospital sa Dumaguete. Bisitahi siya Ginoo. Ihatag kaniya ang padayon nga pagtuo diha kanimo nga wala imposible nga mga butang o wala imposible nga balatian nga dili nimo maayo. Ihatag kaniya ang lig-on nga panglawas. Magatubang niining dakong pagsulay sa ilang panimalay, labi na sa iyang panlawas, nga siya Ginoo mahimong malampuson, magaayo, makaangkon og milagro sa iyang kinabuhi, aron makabalik siya pauli kauban iyang panimalay og mga kabataan nga malipayon sa pag-alagad o sa pagpaabot sa imong pagbalik. Salamat nga ikaw magatubag nini mga pag-ampo, amo kini ginatugyan ang tanan o ginalauman nga among madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for praying for our prayer request senders. Mga kapaglaom, don't hesitate to please send in or keep sending your prayer requests. Ang mga hotline numbers na ara sa screens inyo rahang makita diha. You can save it on your mobile phones or write it down on your prayer books para dali ang pag-contact sa amua. Yes. Right. So, ganiya Pastor, atong na-discuss na dili ta dapat mo cease sa pag-pray, no? O sa pagpangayo. We have to persist kung naatay mga pangayoon. Yes. And that we have to be reminded nga ang ato ang Ginoo
ready siya to hear our pleas. Yeah, right? just like for example for the widow, the persistent widow nga bisan kapila tingali ka bisis nga gibalibaran siya sa unjust judge apan nagpadayon siya o just like what we are doing now. Nga giampo nato padayon ang mga gikinahanglan sa atong mga kaigsuonan. So kung nahimo na sa bisan unjust nga judge sa usa ka widow, mahimo na sa atong langit nun nga amhan sa langit. That's ang right. pagtubag. Alright. So, anindot kaayong discussion for today, Pastor, no? Daghan kayong salamat mga kapaglaong sa kigkauban namo sa discussion. Now, napatay dungag ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga viewers. Gikan sa 5871, gikan ni Gengs Abejo sa Alamada. No, prayer request sa akong breast cancer stage 3 nga unta ligunon sa Ginoo ug unya buon sa Ginoo ang financial blessings aron makapadayon ko sa akong chemotherapy. Usa ko sa inyo ang viewers karon nga buntag. Gikan sa 5102 from Brother Bong of Cagayan Valley. Thank God, prayer request po ma'am or sir for healing. So wala ta kabalo sa exactly but he's asking for prayer for healing. Gikan sa 0343 from Mrs. Angelisa Arcibal. Please akong ipapray ang among pamilya nga ilikay kami sa daotang panghitabo sa among kinabuhi. Og ang akong mga anak nga ma-successful sa ilahang pagpanarbaho og akong anak nga laki nga mahuman og pag-eskwela. Gikan sa 4691, hello, good morning. Mangayo ko sa inyong tabang o mapadabang ko sa inyong mga pag-ampo na ako'y igsuon nga duha na katuig iyang sakit ni burot iyang liog unya karon nabanggaan iyang liog kay dili naman siya kaginhawa. Karon iyang paginhawa na ana sa liog. Mangayo ko sa inyong mga pag-ampo nga unya tanan namong financial sa akong magulang kay aron 13 pabalik ko na pud siya kay tan-awon iyang burot kung madala ba og opera or i-chemotherapy siya. Mangayo ko sa inyong mga pag-ampo nga unta dili lang siya maoperahan or makimo kanang mahilis lang unta pinaagi sa iyahang balaang espiritu. So ato ginang pangayoon sa Ginoo. Yes. Gikan pud sa 4249 from Mamorena Yunting of Sindangan, Zamboanga del Norte. Mayong buntag, Let's Pray Pilipinas. Magpatabang lang ko og ampo sa akong anak nga si Jessel og MJ nga hatagan og kompletong kaayuhan og sa Aurea kay gipanghilantan sila. Daghang salamat. Gikan pod sa 6479 from Rosel Ann Daguplo of San Juan, Southern Leyte. Ipapray nako na sana more good health and sana po maging okay na po ako. Salamat po and good morning. So, Pastor, marag ubay-ubay sa tiyon ang naay mga balatian nga atong ano. So, let's please pray for them. Yeah. Atong idoko atong mga ulo, atong pag-aampuan atong mga igsoon. Let us pray. Gaman nga Dios, nagadangop na sad kami kanimo, kay kami nagasalig nga ikaw ang tuburan sa tanang panalangin og ikaw Ginoo ang source sa tanang mga solusyon sa problema og mga kaayuhan. Nining kabuntagon among ginaampo Ginoo ang request ni Gingging Abijo kay siya adunay breast cancer stage 3. Ginoo ayuha siya, tabangi siya nga maka-recover ni ini nga balatian aron nga makapadayon siya sa pag-alagad kanimo kauban ang iyang tibuok nga panimalay. Amo usab ginaampo Ginoo ang request sa among igsuon nga si Brother Bong nga mag-aayos siya sa iyahang panlawas. Doon na siya gibati karon ikaw Ginoo ang nasayod sa iyang kahimtang tanduga sa iyang maayong kamot. Amo usab ginaampo ang pamilya ni Mrs. Angelisa Arcibal. Ikaw Ginoo magahatag og safety sa ilang panimalay og sa ilang trabaho og sa pag-eskwela sa iyang mga membro sa panimalay, labi na ang iyang anak nga lalaki nga makapahuman og eskwela.
Kay kami nagatuo, Ginoo, nga ikaw lamang ang makahatag sa mga panalangin sa pag-sustain sa kinahanglanon sa ilang panimalay. Amo usab ginaampo, Ginoo, ang concern sa amo nga igsuon sa iyang request nga matabanga ng iyang igsuon nga dunay balatian karon, adunay na diskubrihan nga pagburot sa iyang liog. Ginoo, hinaot nga kini mawala aron nga dili na maoperahan o wala nay dagko pa nga problema sa umalabot. Kay ikaw, Ginoo, ang dakong mananambal nga makahimog dako nga mga milagro bisan pa nga imposible nga talan-awon sa tawo, apan kanimo, Ginoo, walay imposible. Amo usab ginadala sa pagampo ang prayer request sa panlawas ni Mamorina Yunting sa iyahang mga anak nga si Giselle nga mag-ayo sila kauban ni Aurea nga mahatagan sila og kompleto nga kaayuhan sa ilahang hilanat nga gibati sa ilang panlawas, og kauban man ni Rosel Ann Daguplo nga ikaw, Ginoo, magahatag og maayong panlawas sa iyahang panimalay na mag-ayo na ang mga dunay balatian og maayo ng ilang panlawas. Salamat, Ginoo, nga ikaw kanunay andam sa pagtubag niining amo mga pagampo, niining amo mga request. Kay amo kini ginatugyan sa imong agamhanan nga ngalan, amo kini ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Right, thank you so much, Pastor, for the prayer. And napa ba kay ganahan i-add para sa atong mga kapaglaom related to the topic we discussed on persistence? Yes, mga kapaglaom, so let us be persistent in praying to God and in waiting faithfully for His soon return. Because maybe sometimes it seems that God is delayed in His coming, but in His time, no, mag-aabot ang Ginoo o ang atong pagampo nga kitang tanan will be prepared for that nga nagpadayon jud ta. Alright. Thank you so much, Pastor, sa imuhang insight. And mga kapaglaom, wala na gyud tay igong panahon. Salamat mga kapaglaom sa pakig-uban sa sulod sa 30 minutos nga pakig-ambit og ampo. Kini nga programa ginaabi-abi ka regardless of your gender, age, or religion. This is Kapaglaom Renan reminding everyone to cast thy burden on the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. May God grant your prayers and be blessed, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom, Pastor Lowell. Let's pray without ceasing. Og ugma kami nasad makig-uban kaninyo sa pagampo dinhi sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.